Good day. Yung topic natin today sa Discrete is yung chapter 5, which is graph theory. So, una, dito sa topic natin is introduce muna natin kung ano yung nilalaman nung graph theory para maintindihan natin lahat nung mga definition, isa-isahin natin. So, unahin na natin yung definition ng graph. So, definition ng graph, mathematical structure used to represent set of objects and the connections between them. So, since nabanggit na natin dito yung definition ng graph is nire-represent niya yung set of objects. So, highlight lang natin. Wait lang. Set of objects and yung connections between those objects. So, pag sinabi nating objects, ang tawag natin dun sa mga objects natin kapag nasa graph theory tayo ay vertices or node. So, yan yung tawag natin kapag objects yung binabanggit natin. Ngayon, kapag ka-connections naman, yung tawag natin doon sa nagli-link sa kanila or nagko-connect sa kanila is edges or links. So, meron tayo ditong nodes and edges wherein ito yung kinocompose ng ating graph theory. So, again, tawag natin sa mga objects ay vertices or nodes. And ang tawag natin sa connections are edges or links. So, dito sa example natin ng simple graph, makikita natin na yung objects natin or yung node or vertices is yung letter B, letter A, letter C, letter F, and letter D and E. So, yan, ang tawag natin dyan ay node or vertices. Ngayon, para naman ma-distinguish natin agad kung ano yung mga connections, so, tawag natin sa connections ay edges or links. So, itong part na yan, ito, connection din yan, ito, connection, so, edge ang tawag natin or link. Then, last, itong nasa baba. So, yan, na-identify na natin ngayon yung edges or links and yung ating nodes or vertices. Yung node natin, yung may highlight ng blue. Then, yung powder blue naman is yung edges. Yung highlight niya is naka-powder blue. So, ngayon, since alam na natin kung ano yung itsura ni vertex or ni node, and alam na rin natin na yung tawag sa connection between nung mga vertices or ng nodes natin is yung edges, punta na tayo sa definition ng basic concepts between ng graph theory natin. So, vertex or yung node, alam na natin yon. Yung edge or yung link, ito yung nagko-connect sa mga vertex natin. Ngayon, meron tayong tinatawag na adjacent vertices. So, kapag sinabi nating adjacent vertices, malalaman natin na ganun yung klase niya if yung vertices natin or yung mga node natin is directly connected dun sa edge or directly connected dun sa link or yung sa line. Ngayon, meron din tayong tinatawag na degree of vertex. Pag sinabi naman nating degree of vertex, yung number ng edges dun sa vertex na given sa atin. Kung ano yung number ng edges na yon, ibig sabihin yun yung degree ng vertex natin. Number of edges. Or yung number ng nagli-link sa kanila. So, meron tayong sa case ng directed graph, mabilis natin nabibilang yung in degree or yung mga incoming edges and yung mga out degree or yung sinasabi nating outgoing edges.
mabilis lang natin siya na nadidistinguish. Kasi pag incoming edges, so papasok yung mga edge natin or yung connection ng line. Ngayon, pag out degree, outgoing or palabas naman yung mga connection. So, punta tayo sa sinasabi nating path. Ngayon, nag-drawing ako dito. Basahin muna natin yung definition ng path. So, sequence of vertices connected by the edge with no vertex repeated. So, ibig sabihin, pag sinabi nating path, hindi tayo pwedeng umulit ng vertex or ng node. So, kapag ka may 1 na, hindi na natin pwedeng ulitin yung vertex or yung node natin na 1. Kaya dito sa example natin, sa may label ng path, meron tayong 1, 2, 3. So, walang naulit sa kanila na number. So, ang tawag natin doon is path. Ngayon, i-define naman natin yung cycle. So, a path that begins and ends at the same vertex forming a closed loop. Ngayon, medyo i-modify lang natin yung itsura ni path kasi meron na tayong definition for cycle, which is kailangan natin makapag-form ng closed loop. So, para magawa natin yon, drawing ulit natin yung mga node natin or yung vertex natin. So, highlight natin ng blue. Yung 1, 2, and 3, yan yung vertex natin. Ngayon, yung edges or yung link natin is yung yung nagle-link between them. So, yan. Ito and ito. Tawag natin dyan ay edges or link. Ngayon, sabi sa cycle, same vertex lang, pero kailangan naka-closed loop. So, pag sinabi natin closed loop, ibig sabihin, pagka sa cycle, para makabuo tayo ng cycle, maglalagay tayo ng close dito. 'Di ba? Dun sa una, sa path, meron tayong connection sa 1 papunta sa 3, then 3 papunta sa 2. Ngayon, para maging cycle siya, kailangan natin i-close yung connection. So, yung 2 papunta sa 1. Ngayon, nakabuo tayo ng loop. So, meron na tayong closed loop. So, ibig sabihin, itong example natin na to is now considered as cycle kasi meron tayong closed loop. So, punta tayo sa connected graph. So, connected graph in which there exists a path between every pair of vertices. So, yung example natin kanina ng simple graph, ni-represent nito is yung connected graph, wherein lahat is nakakonect, lahat ng node is connected by edges. Tapos, from node B papuntang A, tas yung A papuntang F, and yung A papuntang C. So, nakakakita tayo ng different connections. So, ang tawag natin doon is connected graph. Ngayon, nakakabuo naman tayo ng subgraph kapag yung vertices natin or yung tinatawag nating edges or yung link between the vertices is pwede nating i-form into smaller graph. So, ang tawag dun sa smaller graph na yon is yung subgraph. So, nabubuo lang siya kapag yung meron tayong larger graph, then kailangan natin i-divide into smaller graph. So, yung loop, dito, nakalagay dito, pag sinabi nating loop, nag-aano lang siya, nagbe-vertex back to itself. So, ibig sabihin, from the word loop, umiikot lang siya ng umiikot. So, yun yung pinaka-definition niya. So, parallel edges naman. So, pag parallel edges, makikita natin siya kapag
meron tayong 2 or more edges na kinokonekan nila is yung same pair ng vertices. So, zoom lang natin na onte. So, example ng parallel edges, 'di ba ang edge natin is itong mga naka-highlight ng yellow. Kasi ito yung connection, 'di ba? Pag sinabi nating edges or link, ito yung connection. So, ayan, meron tayong tatlo. So, ibig sabihin, pasok to as parallel edges. Kasi, yung mga edges na yan, yung main vertex natin is yung 1. Ngayon, nagkakaroon tayo ng 2 or more edges na connected sa 1. So, kaya, ang tawag natin doon ay parallel edges. 2 or more edges na nagko-connect sa iisang vertices. So, connected silang tatlo lahat sa 1. So, punta naman tayo dun sa explanation nitong image na drawingan ko na. So, vertex node, nadidistinguish naman natin yung vertex or yung node natin. So, yung mga vertex or node natin is yung 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ngayon, yung edges natin is yung naglilink naman sa kanila. So, yung mga line between ng edges, between ng nodes or vertices, yung tinatawag nating edges. Ayan, meron namang label. So, yung mga line between them, ang tawag ay edges. Ngayon, punta tayo sa adjacent vertices. So, sa adjacent vertices, ang masasabi nating classified as adjacent vertices is yung 3 and 5. Since kung i-zoom natin dito, nag-share sila or iisa lang yung kanilang edge. So, ang naglilink sa kanila is iisa lang, which is yung itong hinighlight natin ng green. So, 3 at saka 5, classified yan siya as adjacent vertices kasi directly connected sila sa iisang edge or iisang line. Ayan, yung 5 and 3. Ngayon, pag sinabi naman natin na degree of vertex, ang mangyayari naman, para mahanap natin kung ano yung degree ng vertex 3, kunyari, vertex 3 yung hinahanap natin. So, focus natin is yung vertex number 3. So, i-highlight natin siya, wait lang. I-highlight natin si vertex 3. Kung siya yung hinahanap, highlight natin. Ngayon, ilan daw yung nakakonekta kay vertex 3? 'Di ba ang connected kay vertex 3 ngayon ay i-highlight natin, then bilangin natin kung ilan. Tanggalin ko lang to. So, kung vertex 3, ilan yung connected na line kay vertex 3? So, 1, 2, 3. So, yung niya, degree of vertex niya is equivalent to 3. So, yung degree niya is 3 kasi si 1 nakakonect siya kay 3, si 4 nakakonect siya kay 3, si 5 nakakonect siya kay 3. So, meron tayong tatlong degree of vertex. Ngayon, kapag sinabi naman nating path, so, meron tayong example for path. Example natin sa path is ito. Drawing ko lang ulit yung nakalagay sa taas na image. So, si 5, pag sinabi nating one path, so, si 5 connected siya kay 3, si 3 connected kay 1, si 1 connected kay 2, then si 2 connected kay 6. Nakabuo na tayo ng one path. So, 5 papunta kay 3, si 3 papunta kay 1, si 1 papunta kay 2, then si 2 papunta kay 6. Pag trinay naman natin na cycle yung gagawin, 'di ba? Sabi natin kapag cycle, hindi tayo pwedeng mag-repeat ng edges. So, hindi tayo pwedeng umulit ng edges.
So, ang itsura ng cycle dun based sa given na meron tayo para makabuo tayo ng cycle, meron tayong 3, connected siya kay 4, si 4 connected kay 2, then si 2 connected kay 1. Hindi natin sinama si 5 and 6 kasi malayo yung 1 tsaka 4 sa kanila. So, hindi tayo makakabuo ng cycle pag ganun. Kaya yung closest kay 1 tsaka 4, yun dun tayo nag-start bumuo ng cycle. Kapag ka naman connected graph, 'di ba, ang ginagawa natin, kunyari, ang start natin is mag-uumpisa tayo kay vertex or kay node 5. So, para makabuo tayo ng connected path, ang gagawin natin, si 5 connected siya kay 3, then si 3 connected kay 2, then si 2 connected kay 6. So, ngayon, nabuo na natin yung connected graph natin. Hindi natin sinama si 1 and 4 kasi masisira yung path na mabubuo natin kapag from vertex 5 to vertex 6. Kaya ganyan yung itsura ng graph natin. So, path, cycle, and connected graph. Ayan yung mga example natin. So, since alam na natin yung mga definition of terms and yung mga basics, punta tayo sa different types ng graph na meron tayo. So, sa graph natin, since nasa graph theory tayo, meron tayong directed graph and undirected graph. So, sa directed graph, meron tayong dalawang under. So, yung DAG or yung tinatawag nating directed acrylic, then yung 3. Ngayon, for undirected naman, meron tayong connected, completed, and bi-connected na class. So, start natin yung itsura ng directed graph. So, pag sinabi nating directed graph, dito, malalaman nating directed graph siya kapag yung direction ng edge is meron siyang particular node or kumbaga 1:1 yung pag-connect niya. So, kung mapapansin natin dito sa directed graph, si A papunta kay B. Ngayon, si B papunta kay C. Tapos, si C papunta kay D, si D papunta kay E, si E papunta kay F. Tapos, makikita natin na meron siyang connection 1:1. So, kasi kapag undirected graph, pag magpo-proceed na tayo dito, undirected graph, di ba may tatlo? So, may connected graph, completed, and bi-connected graph. So, pag connected graph, kailangan wala tayong unreachable node. So, ibig sabihin, lahat ng node natin dapat connected siya sa another node. Hindi pwedeng may maiiwan tayong hindi connected. So, meron din tayong other important graph. So, isa na dito is yung regular graph wherein dapat kapag magko-connect ka from, kunyari, V sub 1. So, kapag i-connect mo siya kay V sub 4, palitan ko lang yung highlighter. So, si V sub 1 is ito. So, pag i-connect natin siya papunta kay V sub 4, kailangan meron siyang same or equal degree. So, ibig sabihin, kung ano yung size niya dito, ganun din yung size niya pag i-connect natin siya. So, si V sub 2, pag i-connect naman natin kay V sub 3, so, kung ma-observe natin, same lang or equal yung degree and pantay sila. So, meron tayong another example ng graph, which is yung bipartite graph. So, sa bipartite, ang ginagawa natin, kung meron tayong graph G, so, ang pangalan ng graph natin is G. So, and meron tayong dalawang subset. So, subset, then subset. Yan. May subset U and subset V.
Ngayon, para makabuo tayo ng bipartite na graph, sa subset U, may values tayo ng V sub 1 to V sub 3. Ngayon sa subset V, meron tayong V sub 4 to V sub 7. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng connection. So, yung may pink na highlight, so ito, si V sub 1, kinonect natin siya sa subset V na V sub 4 and V sub 7. So, si V sub 2 naman, yung violet yung highlight, kinonect natin yung V sub 2 sa subset V na V sub 5 and V sub 6. Then last, si V sub 3, kinonect natin kay subset V ng V sub 4. So, nakabuo na tayo ng bipartite graph. So, ang ginawa natin dito, pinag-connect natin yung mga subset U papunta kay subset V para mabuo natin yung bipartite graph natin. Ngayon, meron tayo kasing tinatawag na complete bipartite graph. So, dito, meron tayong subset na dalawa pa rin. So, lagyan natin label subset W and subset U. Para masatisfy natin yung pagiging complete bipartite, ang gagawin natin, meron tayong kailangang sundin. So, may dalawa tayong condition. Kailangan walang magsi-self loop. Then, yung pangalawa is lahat ng nasa subset U, kailangan ma-connect natin to subset W. So, 'di ba? Meron tayong sa subset U may V sub 1 hanggang V sub 3. Sa subset W may W sub 1 to W sub 2. Ngayon, si V sub 1 dapat connected siya kay W sub 1 and W sub 2, which is connected naman. So, yung highlight na violet, yung V sub 2, dapat connected siya ulit kay W sub 1 and W sub 2. Wherein, connected siya ulit sa lahat. So, na-satisfy din natin yon. Sa pangatlo, yung V sub 3, yung orange yung highlight, connected rin siya sa both subset W, which is W sub 1 and W sub 2. So, meaning, since lahat sila is connected to each other, ibig sabihin, complete bipartite graph yung meron tayo. Balikan lang natin tong bipartite. Mapapansin natin yung orange na highlight, connected lang siya kay V sub 4. Kaya, hindi siya pwede maging part ni complete bipartite graph. And sa V sub 1, connected lang siya sa 2 out of 4. Si V sub 2 din, 2 out of 4 lang siya connected. Kaya, hindi sila makaklasify as katulad nitong complete bipartite graph. So, ito na yung cycle. Ito yung different types ng cycle graph natin. So, nagkaroon tayo ng ilang angle. So, meron tayong edges pala, sorry. So, edges. So, dito meron tayong tatlo kasi 1, 2, 3. Dito 4 kasi 1, 2, 3, then 4. Dito 5 kasi may 5 edges. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Kaya nakuha natin yung mga values na yan. So, dito nag-e-end yung chapter 5 natin, which is yung tinatawag natin na graph theory. So, na-introduce natin sa inyo yung mga different kinds of graph, yung definition, and simple terms para ma-identify nyo kung ano yung path, cycle, loop, and etc. So, na-introduce din natin yung different types ng mga graph natin.